Kay ganda ng obra na ipinipinta ng Diyos tuwing dapit hapon. Paalala ito ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Ang Diyos na lumikha nito? Duda kung nakikita niya ako. O nakikilala man lang. Siguro, banal lang ang mamahalin ng Diyos. Pero di ang tulad ko. Rivka, kung kasama ka lang nung 3 taong tinuruan niya kami. Ang gurang si Jesus. Sapira, Ikwento niyo po siya sa amin, Maria Magdalena. Una po, sige na po. Oh, siya, sige. pasok. O siya, umpisahan na natin sa pasimula. Noong nakilala niyo siya, Hindi. Para maunawaan natin ang tungkol kay Jesus, umpisahan natin sa pasimula. Ayon sa turo ng Biblia. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mundo. Mga halaman, hayop, ibon, at mga nilalang sa dagat. Mula sa lupa, nilikha ang unang tao. At ang kanyang ilong, hiningahan ng Diyos ng buhay. At tinawag niya siyang si Adan. Sabi ng Diyos, hindi mabuting nag-iisa siya. Bibigyan ko siya ng angkop niyang katuwang. Kaya mula sa isang tadyang ni Adan ay lumikha ang Diyos ng isang babae at kanyang pinangalanan siyang Eva. Sina Adan at Eva ay namuhay sa presensya ng Diyos sa magandang hardin ng Eden na para sa kanila. Kasama at kaukausap sila ng Diyos sa hardin. Wala pang kahirapan, kalupitan at kamatayan noon. Sabi ng Diyos kay Adan, maaari kayong kumain ng bunga mula sa alinmang puno sa hardin, maliban sa bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mamamatay kayo sa sandaling kainin niyo yon. Ngunit isang araw, tinukso ni Satanas si Eva. Pumitas siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na nooy katabi niya at kinain naman ito. Ang kahiyahiyang pagsuway ni na Adan at Eva ay sumira sa kaayusan sa hardin, sa magandang ugnayan ng mag-asawa at sa magandang pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Isinumpa ang lalaki na habang buhay na magpapagal at ang babae ay labis namang maghihirap sa panganganak at pamumunuan siya ng kanyang asawa. Ngunit may pangako ang Diyos na darating ang araw na ang binhi ng babae na kanyang sariling anak ang tuturog sa ulo ng ahas. Isinasaad ng mahabaging Diyos sa Biblia ang kanyang plano na maibalik ang magandang ugnayan at dangal sa kanyang nilikha. Ibinunyag niya ang bahagi ng kanyang plano kay Abraham. Nagtiwala si Abraham at nagbigay karangalan sa Diyos. Nangako naman ng Diyos na pagpapalain siya pati na ang mga tao sa lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi niya sa kanya na humayong kasama ang anak at gawing isang hain. Nagtiwala at sinunod pa rin ni Abraham ang utos ng Diyos. Kahit alam niya na sa pamamagitan ng kanyang anak na ito, matutupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Pinatunayan mong tapat ka sa akin, pagkat hindi mo ipinagkait ang minamahal mong anak. Isang tupa ang nakita ni Abraham, kaya ito ang kanyang inihain sa Diyos kapalit ng kanyang anak. Ang
pagkakaloob ng tupang pamalit sa anak ni Abraham ay isang pagsasalarawan, isang sulyap sa dakilang plano ng Diyos. Ang planong ito ang wawasak sa sumpa ng kasalanan at kamatayan at magbabalik sa magandang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. May isang dalagang nakatira sa Nazaret na nakatakdang ikasal kay Jose. Maria ang kanyang pangalan. Sumasa iyo ang Diyos, lubos ka niyang pinagpala. Huwag kang matakot, Maria, kinalulugdan ka ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Paano to mangyayari? Ako'y birhen. Sasayo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Kahit ang pinsan mong si Elizabeth, na baog at matanda na, ika-6 na buwan na ng kanyang dinadala, pagkat walang anumang imposible sa Diyos. Ako'y lingkod ng Diyos. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Nagmadali si Maria na bisitahin si Elizabeth. Elizabeth, Maria! Pinsang Maria! uy! Totoo! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Anong pagkadakilang bagay ito? Nadalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang iyong bati, kumalaw sa tuwa ang sanggol ko. Nagpupuri ako sa Panginoon. Nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Ako'y abang alipin na nilingap niya. Mula ngayon, tatawagin na akong pinagpala. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, sa isang sabsaban dahil walang matuluyan sina Maria at Jose. Ipinahayag ng mga anghel ang kanyang kapanganakan. Pagsapit ng araw upang tulian siya, pinangalanan siyang Jesus, na ang kahulugay, ang Diyos ay nagliligtas. Dinala ni na Maria at Jose ang bata sa templo upang ihandog sa Panginoon. Nang marinig ko ang kanyang kwento, nabatid kong si Jesus ay hindi pangkaraniwang propeta. Ano yung sinabi ng anghel? Si Jesus, anak ng kataas-taasan? Siguro naman ay hindi nagkarelasyon ng Diyos sa isang babae. Hindi talaga. Tandaan nyo, isang birhen si Maria. Ang paglilihi kay Jesus ay isang himalang mula sa Espiritu ng Diyos. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Hindi ba kayo naniniwala? Sa pasimulang puno ng himala, ang nagluwal kay Jesus ay babaeng tulad natin. Pero higit pa siya doon. Talikdan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito nang si Juan Bautista na anak ni Elizabeth ay nagbabautismo sa mga tao sa Ilog Jordan. Binabautismohan ko kayo sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kay sa akin.
ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy. Hawak niya ang kalay-kayo pang linisin at tipunin ng trigo sa kanyang kamali. At bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang narinig. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Nang mabautismuhan, nagtungo si Jesus sa bawat bayan, nagturo at pinagtibay ng kanyang mensahe ang kanyang kapangyarihan. Di ba siya'y anak ni Maria? Siya nga. Tumahimik ka. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Hinirang niya akong ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya akong ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag. Palayain ang mga inaapi. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Mahusay siya magsalita. Ang kasulatang ito ay natupad ngayon, gaya ng aking binasa. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lang ang makatutupad ng ipinangako. Malalaman. Marami ang namangha sa kanyang salita. At naniwala dahil sa kanyang mga himala. Ito na siya. Ito na naman siya. Sino yun? Ang guro mula sa Nazareth. Si Jesus. Kumusta? Kamusta? Alis! Hindi ka kailangan dito. Guro, huwag niyong dungisan ang inyong sarili sa pagtingin man lang sa kanya. Maria, Anong nais mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Kilala ka namin, ikaw ang banal na mula sa Diyos! tahimik! Masasamang espiritu. Lumabas kayo sa kanya. Patay na siya. Pinatay niya? Hahawakan niya siya. Di yan gagawin ng isang banal. Maria, anak ni Abraham. Maayos na siya. Buhay siya. Himala. Sino ang taong ito? Pirito may sumusunod. Ito'y himala. Isang himala. Paano to? Salamat. 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 Salamat.
Mula noon, ako'y sumunod na sa Kanya at gumagawa ng nakalulugod sa Diyos. Maraming taong nabuhay ako sa kahihiyan. Pero ibinalik ni Jesus ang aking dangal. Pinalayas ng kanyang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Oh, mahal. Sapira. Dina, narinig mo si Jesus at nakita ang kanyang mga himala, hindi ba? Opo. Kaya alam mo kung bakit ko iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. At hindi lamang ako. Tayo'y gutom sa pisikal at espiritual at kailangan nating may magtuturo ng daan tungo sa Diyos. Pagkalipas ng maraming taon ng pagkabigo at pakikibaka, karamihan sa amin ay di na kayang umasa pa. Ngunit saan man magtungo si Jesus, tila may handog siyang pag-asa. Teka, sino yun? Isang binata. Pugtong na anak ng isang balo. Binata, bumangon ka. Dumating sa atin ang sangdakilang propeta. Dumating ang Diyos sa ating ikaliligtas. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong minamahal, bakit kayo dapat pagpalain? Gawirin ito ng mga makasalanan. At kung mabuti lang kayo sa mabuti sa inyo, bakit kayo pagpapalain? Gawirin ito ng mga makasalanan. Hinahawakan niyo siya. At kinakausap pa. Nakasusok lang. Hindi. Mahalin ang inyong kaaway at gawan sila ng mabuti, magpahiram ng walang kabayaran. At malaking gantimpala ang inyong tatamuhin at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Siya'y mabuti kahit sa masasama. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin. Itinuro ni Jesus na itinuturing ng Diyos na hindi kaaway ang kahit pinakamasamang makasalanan, kundi tulad ng nawawalang tupa na kanyang hinahanap upang ibalik sa kanyang kawan. Hindi natin alam na ang ganitong pagpapahalaga at pag-ibig sa tao ay nararapat kahit sa mga kasuklam-suklam, mga banyagang may nakakagalit na tradisyon hanggang sa pinili ni Jesus na dumaan sa Samaria. Sino itong babaeng inaalipusta? Siya isang Samaritana. Masama na yun, di ba? Tara na, bumili na tayo ng pagkain para hindi maghintay ang guro. Painom nga. Isa kang Hudyo. At Samaritana naman ako. Bakit ka sa akin humihingi? Kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino kung humihingi sa iyo, ikaw ang hihingi sa akin. At bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, malalim ang balon at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng ganoong tubig? Pamana sa amin ni Jacob ang balong ito.
dito siya uminom, ang kanyang mga anak at mga hayop. Ibig bang sabihin na higit ka pa kaysa kay Jacob? Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na aking ibibigay ay di na muling mauuhaw pa. Ang tubig na ibibigay ko ay babalong tulad ng buhay na walang hanggan. Kinoo, bigyan niyo po ako niyan nang di na ako mauhaw muli. Ni pumarito upang sumalok muli. Tawagin mo ang iyong asawa at isama mo rito. Wala akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Kinoo, isa kang propeta. Sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit darating ang panahon, at ngayon na nga, na sa kapangyarihan ng Espiritu, ang lahat ay sasamba sa kung sino ang Ama at maghahandog ng ninanais niyang dalisay na pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu at sa Kanyang Espiritu lamang masasamba ng tao kung sino talaga siya. Siya ang babaeng yun. Bakit niya siya kinakausap? Hindi ba niya siya kilala? Alam ko na darating ang Mesiyas. Kapag siya'y dumating, ipapahayag niya ang lahat. Ako nga ito. Halik kayo! Masdan ninyo ang nagbunyag sa akin ng lahat ng ginawa ko. Halik kayo! Sino kaya ang Mesiyas? Ang Ang Mesyas? Mesyas? Ang pinangakong darating? Di pwede. Halik kayo! At tingnan ninyo! Halik kayo! Guro, kain na kayo. Ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. May nagdala ba sa kanya ng pagkain? Ang pagkain ko ay tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin. Ganapin ang ipinagagawa niya sa akin. Hinog na ang pananim at handa ng anihin. Napakarami ng dumarating. Pang Samaritano rin ba ang mabuting balita? Nilapitan ng mga tao si Jesus at nakiusap na manatili siya at turuan sila. 2 araw kaming nanatili roon at marami pa ang sumampalataya sa kanya. Ang pagkabalisan niyo ba ay makapagpapahaba ng inyong buhay? Kung ganitong kaliit di niyo magawa, bakit kayo mababalisa? Masdan niyo ang mga bulaklak. Ang mga ito'y lumalago. Ang mga ito'y di nagpapagal. Si Solomon man ay hindi nakapagsuot ng kasing gandanan sa kanila. Kung ang Diyos dinaramtan ngayon ang mga damo na sinusunog lamang, kayo pa kaya ang tinyad damtan? Kulang ang inyong pananampalataya. Dagdagan niyo po ito. Kung ang pananampalataya niyo ay sinlaki ng buto ng mustasa, utusan niyo ang punong to. Mabunot ka at matanim sa dagat. At susunod ito. Tiyak ang pagdating ng tukso. Ngunit kawawa ang nagdulot nito.
Mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakasabit na gilingang bato sa kanyang leeg kaysa maging katitisuran ng isa sa mga maliliit na ito. Tulad saan ang kaharian ng Diyos, ito ang katulad. May lalaking nagtanim ng buto ng mustasa sa kanyang bukid. Sumibol ito at naging isang puno. Namugad ang mga ibon sa sanga nito. Hindi ko siya maintindihan. Bakit ka nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan? Kami? Makasalanan? Hindi kailangan ng walang sakit ang manggagamot, kundi ang may sakit. Di ang matuwid ang tinawag ko para magsisi, kundi ang makasalanan. Mahawakan ko lang ang kanyang damit. Gagaling ako. Sinong humawak sa akin? May humawak sa akin. Naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Ako po ang humawak sa inyo. 12 taon na po ako dinurugo. Walang nagawa ang mga manggagamot. Pero nang nahawakan ko ang inyong damit, gumaling ako. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Salamat po. Tinawag niya siyang anak? Oo, siya na marumi ng 12 taon ayon sa ating batas. Ibinalik niya ang kanyang dangal. Alin kaya ang higit na makapagpapagaling? Ang kapangyarihan ni Jesus o ang kanyang awa? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang Ama na pagharian kayo. Ipagbili niyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga sisidlang di nasisira at mag-impok sa langit ng kayamanang di nawawala. Pagkat sa langit walang magnanakaw, ni insektong sumisira. Kung saan ang inyong yaman, dun din ang inyong puso. Babae, magaling ka na sa iyong sakit. Tignan mo. Magaling na siya. Himala, pansinin niyo. Magaling na siya. Dali, tignan niyo. Isa na namang himala! Kilang Diyos. 18 taon. Pagpalain ka, Guro. Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yun kayo nagpagaling, di sa araw ng Sabat. Mga mapagkunwari, hindi baga kinakalagan niyo ang inyong baka o asno para painumin kahit araw ng Sabat? Ang anak na ito mula sa lipi ni Abraham ay iginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Di ba dapat siyang kalagan kahit ngayoy Sabat?
Mapakiapid! Mapakiapid! Mangangalun niya! Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalun niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang tulad niya. Batuhin siya! Mapakiapid! Batuhin siya! Batuhin siya! Batuhin siya! Mapakiapid! Batuhin siya! Anong masasabi mo? Guro, may dalawa tayong saksi sa pangyayari. Anong dapat gawin sa kanya? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya. Babae. Nasaan na sila? May humahatol pa ba sa'yo? Wala na po. Di rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Tay, di ko makita. Sampak sa balikat ko. Nakikita mo na? Nakikita ko na si Jesus. Kayang sinusuway ang kautusan, Ang naghasik ng mga binhi. pati na ang sabat, May binhing napunta sa daan at napakan. kasakasama ng makasalanan. Kung siya'y pababayaan natin, maniniwala ang lahat sa kanya. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo. Mayroon namang nalaglag sa matabang lupa. Bigo silang mabihag si Jesus o pigilang sumunod ang mga tao sa kanya. Pero porsigido silang matigil ang pagpapahayag ni Jesus na siyang ipinangakong Mesyas. At nakatagpo sila ng magkakanulo kay Jesus. Isinasama niya ang kanyang tagasunod sa bundok upang manalangin. Nang gabing yun, siya'y tila barisa. Bakit kayo natutulog? Bangon! At manalangin kayong hindi mahulog sa tukso. Judas. Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa isang halik? Panginoon, lalaban na po ba kami? Dakpin siya! Tama na! Tulisan ba ako na kayo'y may mga tabak at mamalo? Nagtuturo ako sa templo araw-araw, ngunit di niyo ako dinakip. Subalit oras niyo ng pamayanihin ng kadiliman.
Dakpin siya! Ipinagkanulo siya ng kanyang kaibigan? Isa sa kanyang mga tagasunod? Kilalang kilala namin at pinagkakatiwalaan. Bantayan siyang mabuti. Nang gabing yon, nilibak at binugbog siya ng mga gwardya. Hulaan mo kung sino pumalo sa'yo. Hulaan mo! Sinong sunod na susuntok sa'yo? Tama na! Sinabing tama na! Dalhin siya sa konseho. Sabihin mo, ikaw ba ang Mesyas? Kung sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao'y uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ikaw nga ba ang anak ng Diyos? Sabi niyong ako nga. Kalapastanganan! Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Sino nagbigay sa kanya ng karapatang sabihin yan? Kanyang kalapastanganan. May sala siya. Tayo mismo ang nakarinig sa kanyang sinabi. May sala siya at karapat dapat na mamatay. Ihaharap namin siya kay Pilato. Sige! Ilabas na yan! At iniharap siya sa gobernador ng Roma na si Pilato. Isa siyang malupit na pinunong Romano na siyang nagpapapako sa libo-libong tao sa krus. Ano ang nais niyo sa akin sa ganitong kaagang oras? Nahuli naming nililinlang niya ang mga tao! Sanhi siya ng kaguluhan sa pamilihan sa templo. Napatunayang naming maisala siya. Ipinagbabawal niyang magbayad ng buwis sa emperador. Inaangkin niyang siya ang Mesyas at hari. Isa kang hari? Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsabi. Wala kaming hari maliban sa emperador! Ayon sa aming batas ay nararapat siyang mamatay pagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Siya ay walang kasalanan na dapat hatulan ng kamatayan. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Kapag pinalaya mo siya, kaaway ka ng emperador! Ipako siya sa krus! Sige! Ipako siya! Ikaw, hagupitin siya! Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Pilato! Ano pang iyong iniintay? Ilabas na yan! Patayin na yan! Ipako siya sa krus! Wala siyang ginawang mali! Ipako siya! Magsitabi kayo! Tumabi kayo! Huwag kayo sa daan! Lumayo kayo sa kanya! Tabi! Layo kayo! Paraanin siya! Layo kayo! Ikaw! Umalis ka riyan! Kilos! Kapag sinabi ko! Tayo! Ikaw! Buhatin mo! Bilisan mo! Kilos!
Kami! Kami! Itayo niyo na ang krus! Ama, patawarin mo po sila. Pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Pati kami rin. Di ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusaang tulad niya. Ngunit, ang taong ito'y walang ginawang mali. Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahari ka na. Ipinapangako ko sa iyo. Ngayon di, isasama kita sa aking paraiso. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim ang buong mundo hanggang sa 3 ng hapon. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Luwalhati sa Diyos. Tunay na siya'y isang taong matuwid. May isang matuwid na kaanib ng konseho na di nakiisa sa pagkondena kay Jesus. Siya'y si Jose na taga-Arimatea. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus upang ilibing sa kalapit-libingan bago magdapit hapon at magsimula ang araw ng Sabat. Pasensya na po. Saan po ba niyo siya ililibing? Halina kayo. Bilisan ninyo. Malapit na ang Sabat. Kailangan ba siyang patayin? Kung siya'y mula sa Diyos, bakit kailangan siyang patayin? Ganyan din ang katanungan ko. Ang mga patay ay sumusunod sa kanya.
May kapangyarihan din siya sa masasamang espiritu. Kaya ba niya silang pigilan? 3 taon akong sumunod sa kanya, umaasang siya ang ipinangakong Mesyas. Ngayon wala na siya. Saan na ako pupunta? Ang lungkot naman ng kwento niyan. Ngunit mayroong maluwalhating wakas. Madaling araw ng linggo, 3 araw pagkatapos ipako si Jesus sa krus, binalikan namin ang libingan. Dala ang mga pabangong ipapahid sana sa bangkay niya. Ang panakip, wala na. Pedro! Santiago! Juan! Dali! Ang panakip, wala na. Wala rin doon ang katawan ng Panginoon. Kinuha nilang bangkay niya at di namin alam kung saan siya dinala. Ang bangkay ni Jesus, nawawala. Pumunta ka at makikita mo! Pagkasiyasat sa libingan, binalikan ni Pedro ang ibang disipulo. Ngunit nanatili ako sa labas, nagtataka at tumatangis. Kinuha siya marahil ng mga sundalo o ng mga pariseyo. Pinatay nila ang aming pag-asa. Iniwan man lang sana sa amin ang bangkay niya. Babae, bakit ka umiiyak? Kinuha po ang aking Panginoon. At di ko alam kung saan siya dinala. Babae? Bakit ka umiiyak? Sinong iyong hinahanap? Ginoo, kung kinuha mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala at kukunin ko siya. Maria. Guro! Huwag mo akong hawakan. Pagkat di pa ako nakakakyat sa Ama. Buhay ka, Panginoon! Lakad at ibalita mo ito sa aking mga kapatid. Di mo kami kinalimutan. Di kami iniwan ng Diyos. Sige. Nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Mesyas! Nabuhay siyang muli? Oo. Paano? Walang makakapigil Ba't niya pa kailangan mamatay? upang talunin ang kamatayan. Di ko malirip ang araw na yon. Ngunit nagpakita si Jesus sa amin ng maraming ulit. At tinuruan kami. Daang taon bago dumating si Jesus, isinaad na sa kasulatan ng mga propeta na ang ipinangakong Mesyas ay magdurusa. Ayon kay Propeta Isaias, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y ipinako. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Sinabi naman ni Propeta Moises, ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos.
Nang mamatay si Jesus sa krus, siya ang pumasan sa ating sumpa. Sa aking sumpa. Sumpa ng kasalanan at kamatayan. Ang kanyang sakripisyo at pagkabuhay na muli ay nagpalaya sa atin mula sa kasamaan. Nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at tumubos sa atin mula sa takot at kahihiyan. Ipinangako naman ng Diyos sa ating ninunong si Abraham na kanyang pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan niya. Lahat ng tao? Kahit mga babae? Tinawag ako ni Jesus na anak ni Abraham. Sinisinta kanyang anak na nais niyang pagpalain tulad ng babaeng pinagaling sa pagdurugo. O tulad ko, di natin kailangang mabuhay sa takot at kahihiyan. Di natin kailangang maramdaman na wala tayong halaga. Sinabi niya tungkol sa sarili. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Hinirang niya akong ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya akong ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag. Palayain ang mga inaapi. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Hinawakan ni Jesus ang mga tao kahit ang mga babaeng pininsala ng sakit at itinuring na marumi upang gumaling. Tinuruan niya ang mga bata, lalaki at babae, mayaman at mahirap, matuwid at makasalanan, pinanumbalik ang kanilang dangal at ipinamalas ang dakila niyang kahabagan. Pinagaling niya ang mga tao. Pinalaya sa mga demonyo, pinalaya maging lalaki at babae, mga bata kay Satanas. Patunay ito ng kanyang kapangyarihan sa kasamaan at masasamang espiritu. Binuhay ni Jesus ang mga batang lalaki at babae. Ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kahit sa kamatayan. At kahit naniniwala si Satanas at ang mga masasamang espiritu na nagtagumpay sila ng ipako si Jesus sa krus, nabuhay siyang muli at nagtagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kasamaan at kamatayan. Kaya siya ang Mesyas? Tanging ang Mesyas na isinugo ng makapangyarihang Diyos ang makagagawa ng mga himalang ginawa ni Jesus. Tanging isang mahabagin, makapangyarihan, at mapagkakatiwalaang tulad ni Jesus ang karapat-dapat pagkatiwalaan at paglingkuran. Nang likhain ng Diyos ang mundo, namuhay sina Adan at Eva sa kanyang presensya na puno ng ligaya. Yan ang kanyang plano. Ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinuway ang kanyang utos. Ang nakakahiyang pagsuway na ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos at sumira sa magandang ugnayan ng babae at lalaki. Ganon din tayo, naging masuwayin din. Sabi ng kasulatan, walang di nagkasala. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Ngunit di nais ng Diyos na tayo'y nabubuhay sa kahihiyan at takot dahil nananatili tayong hiwalay sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Kaya, gaya ng tupang kaloob ng Diyos kapalit sa anak ni Abraham, isinugo ng Diyos si Jesus upang mamatay para sa atin. Ang buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus ang nagbalik sa ugnayan ng Diyos at ng lahat ng naniwala at sumunod sa Kanya. At itong malapit na ugnayan sa makapangyarihang Diyos ay di magwawakas kahit pa tayo'y mamatay. Ang magnanakaw nga sa krus, nang siya'y mamamatay na ay nanampalataya kay Jesus. At si Jesus ay nangakong, ngayon di isasama kita sa paraiso. Silang nagtitiwala kay Jesus ay di na mahahatulan pa. Sa halip, ay mamumuhay silang kasama ng Diyos magpakailanman. Paano? Sa pagsampalataya sa Kanya. Ngunit paano niya ako tatanggapin? Tinanggap niya kami ni Maria. Paano ko malalaman? Magtiwala ka.
Tanungin mo siya. Kausapin mo siya. Panginoon, Ama ko sa langit, kayo ay banal at matuwid. Salamat na minamahal mo ako kahit nagkasala ako sa iyo. Salamat na iyong sinugo ang Mesiyas na si Jesus upang wasakin ang sumpa ng kahihiyan at pagkakasala. Salamat po na siya'y namatay para sa akin. Nais ko pong sumunod sa aking buhay na tagapagligtas. Salamat na iyo akong pinatawad at tinanggap. Amen. 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 Salamat. Salamat. Sinabi ni Jesus, ang aking tupa, dinig ang tinig ko. Kilala ko sila at sila'y sumusunod. Kilala ka niya, Rivka. At mahal ka niya. Ito ang pasimula ng walang hanggang ugnayan na lumalago habang nakikilala at sinusunod siya. Lumalago tayo sa pagsunod sa kanyang salita. Sa pananalangin sa kanya. At pagsama sa kanyang tagasunod. At ibinabahagi natin siya sa iba. Isinasaisip ang sinabi ni Jesus. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko at ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.